Naubos na ang oras at tahimik nang inilalapit ng Estados Unidos ang pinakamalaking armadang pandagat sa makabagong kasaysayan malapit sa baybayin ng Iran. Kita mo, habang sinusubukan ng Tehran na magpakita ng lakas sa pamamagitan ng magarbong pinagsamang naval drills kasama ang Rusya, unti-unti nang nabubunyag ang kanilang pagpapanggap. Literal ito, bumagsak ang Iranian fighter jet habang nasa ehersisyo, na nagpapakita ng unti-unting pagbagsak ng militar mula sa loob. Ipinapakita nito na ang kanilang pagpapakitang tao ay wala ng iba kundi isang desperadong palabas. Pero hindi ibig sabihin na wala ng panganib. Dahil natigil ang negosasyon ukol sa nuklear, nagtutok na lang ang Pentagon sa mga opsyong militar. May mga lumalabas ng ulat na nagsasabing maaaring magsimula na ang isang paunang target na pag-atake sa lupa ng Iran sa loob lamang ng ilang araw. Malaki ang planong ito, kaya silipin natin ang mga kaganapan sa rehiyon. Nagdaos ang Iran ng military exercises ngayong linggo para ipakita ang lakas. Kasama ng Rusya ang kanilang barkong pandigma sa Golpo ng Oman para ipakitang hindi dapat maliitin ang Iran. Malinaw ang layunin nito. Ipakita sa mundo na makapangyarihan ang Iran at may malalakas itong kaalyado para pigilan ang mga aksyong militar sa pamamagitan ng pagpapakitang magiging mahal ang kapalit. Ito talaga ang nangyari. Makikita mo ito habang ginagawa ang mga ehersisyo. Isang F-4 fighter jet ng Iranian Air Force ang bumagsak mga 80 kilometer o humigit kumulang 50 milya mula sa base ng Iran at namatay ang piloto. Dahil sa aksidente, nagbagsakan at nagkawasak-wasak ang mga jet ng Iran habang nagpapakita ng lakas. Hindi iyon pagpapakita ng kapangyarihan, kundi kahihiyan, at napansin na ito ng Estados Unidos. Sa kasamaang palad, may isang bagay na dapat ipag-alala pagdating sa Iran. At iyon ay ang lakas ng Iranian AA. Kita mo, ipinapakita na ngayon ng mga Iranian ang kanilang navy sa mga online na video. Ang problema lang, napakalinaw na ang mga video na ito ay gawa ng AI. Hindi nagwalang bahala ang US, kaya nagtipon ang Estados Unidos ng isa sa pinakamalalaking puwersang militar sa rehiyon mula digmaan sa Iraq. Narito ang detalye. Ang pinaka-interesante, marami silang nakadeploy na fighter jets. Pero kung titingnan natin ang ilan sa mga mapa na nagawa natin, makikita natin na marami silang air-to-air tankers. Noong Pebrero, 16 na subaybayan natin ang 6 na KC-135 air-to-air tankers mula Mildenhall, UK, papuntang base sa Gresya at nakadeploy na ang mga iyon. Ngayong araw, magdamag noong ika-18 dumating pa ang 10 tankers mula sa kontinental na Estados Unidos. Huminto sila sa UK marahil para mag-refuel at nagpatuloy sila papuntang Gresya at Bulgaria. May mga base ng Amerikano ron kaya mahalaga ang mga tanker dahil nagpapakita silang maraming base ang Amerikano sa gitnang silangan. Kung hindi nila magamit ang mga iyon sa politika, hindi na kailangan dahil may base sila sa Gresya at Bulgaria. Pwede rin gamitin ang Cyprus at Equatorial. Ang mga tanker ang magbibigay ng saklaw na kailangan ng mga fighter at bomber kung kakailanganin nilang atakihin ang Iran. Ang huling bahagi ng puzzle ay ang Sentry E-3 na eroplano, madaling makilala bilang AWACS or Airborne Warning and Control Aircraft. 6 na ang nasa rehiyon ngayon. Pwede kang magsimula ng digmaan gamit ang mga ito dahil kita nila ang buong labanan tulad ng E-3 Sentry aircraft. Alam natin na kayang magsagawa ng malalaking kampanya ng mga Amerikano sa darating na weekend kung gusto nila. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo kung ano ang mayroon ang US na nasa striking distance. Hindi lang sa gitnang silangan, kundi pati sa Europa at karagatang Indian, kasama sa pagpapalakas ang humigit kumulang 200 fighter jets. Ibig sabihin ay mga F-16, F-22, F-35 at F-15. Kasama rito ang 2 carrier strike groups, USS Gerald R. Ford at USS Abraham Lincoln. Mayroon ding destroyer, cruiser at Tomahawk missiles na kayang sirain ang anumang target. Maraming nagsasabi na hindi nagbabluff ang US dahil hindi ka magtatayo ng ganitong kalaking puwersa kung nagbabluff ka lang. At tama sila. Ipinakita na ng US na handa itong umatake sa Iran. Ipinamalas ng operasyong Midnight Hammer iyon sa mundo. Mag-ingat tayo. Hindi ibig sabihin ng kakayahan ay may tiyak na pag-atake.
Ibig lang sabihin nito, may opsyon ang US at alam iyon ng Iran. Ayon kay Pangulong Trump, kahapon lang nilinaw niyang may panahon pa ang Iran para makipag-usap. Mga dokumento. Pakiusap. Ngayon tungkol sa Iran, may masamang mangyayari. Talagang masama ito. Ano ang ibig sabihin nun? Hindi ko yan sasabihin sa'yo. Ano ang layunin kung may militar ng US? Ganito, makikipagkasundo tayo o magkakaroon tayo ng kasunduan sa kahit anong paraan. Kung may military strike, wasakin ng nuklear. Hindi ko pag-uusapan yan sa'yo pero magkakaroon tayo ng kasunduan o magiging malas ito para sa kanila. Deadline mula sa Jamaica. Sa tingin ko, sapat na ang 10 hanggang 15 araw. Halos yun na ang pinakamatagal. Ngayon, syempre, gusto naming ipunto na kahit may nagsasabi ng isang bagay, hindi ibig sabihin na gagawin talaga nila iyon. Mas mahalaga pa rin ang mga aksyon kaysa sa mga salita. Kaya, bakit nga ba mangyayari ang pag-atake? Well, ang tanging dahilan kung bakit mangyayari ang pag-atake ay dahil hindi naman inaalok ng Iran ang kahit anong malapit sa gusto ng US sa isang nuclear deal. At medyo simple lang naman ang mga hinihingi ng US. Itigil ang uranium enrichment, ballistic missile program, at suporta sa mga proxy gaya ng Hezbollah, Hamas, at Houthis. Ngayon, tumanggi na ang Iran, talakayin ang huling dalawang issue. Sa enrichment, pansamantala lang silang titigil. Hanggang 3 taon, hindi permanente. At kapalit nito, gusto ng Iran na alisin lahat ng mga sanksyon. Ibig sabihin, may malaking agwat sa pagitan ng gusto ng US at ng handang ibigay ng Iran. Dahil dito, pinag-iisipan ng administrasyon ni Trump ang paggamit ng puwersa. Ayon sa Wall Street Journal, tinitimbang nila ang isang limitadong pag-atake militar sa Iran. Layunin ng pag-atake na pilitin ang Tehran na sumunod sa hinihingi ng US. Ayon sa ulat, maaaring mangyari ang paunang atake sa loob ng ilang araw. Malamang ngayong weekend. Kabilang sa mga target ang mga pasilidad militar at mga pasilidad ng pamahalaan. Kung patuloy na tatanggi ang Iran na sumunod matapos ang unang pag-atake, lalo pang lalawak ang kampanya. Ibig sabihin, mas dadami pa ang target at pag-atake hanggang may kasunduan o pagbabago sa pamahalaan. Sa tingin ko, pero hindi lang media ng Amerika ang nagbabalita nito. Sinabi ng mga bansa sa gitnang silangan sa Iran, base sa intelligence nila, na may paparating na operasyong Amerikano. Sinabi rin ng Rusya sa Iran, ayon sa kanilang pagsusuri, na naghahanda ang US ng pag-atake. Sa loob ng ilang araw o oras, halos pareho ang takdang oras ng lahat. Ngayon, tingnan natin ang aktual na ginagawa ng mga bansa dahil mas mahalaga ang aksyon kaysa mga ulat ng intelligence, gaya ng napag-usapan. Sinabihan ng punong ministro ng Polonya ang mga Polako sa Iran na agad umalis. Ang eksaktong sinabi niya ay, sa loob ng ilang oras, hindi na magagawang ilikas ng Polonya ang sinuman. Ilang oras lang, hindi araw, hindi linggo. Sa totoo lang, matagal nang nagbabala sa paglalakbay ang mga bansa. Pero ngayong oras na lang ang binibilang, mas matindi na ang pagkaapurahan. Bukod pa rito, ang mga sundalong Norwego na nakaistasyon sa Iraq ay iinilikas pabalik sa Norway. Ang opisyal na dahilan ay ang lumalalang panganib ng tensyon sa rehiyon. Hindi rin Norway ang unang gumawa nito. Umatras na rin ang ibang kanluraning bansa ng sundalo, pero ang Norway ay kaalyado ng NATO na pinamumunuan ng Estados Unidos. Nang mag-umpisang lumikas ang mga tropa ng NATO, alam nilang may mangyayari. Ngunit dito nagiging komplikado ang sitwasyon. Ayon sa British media, hindi lahat ng NATO members ay sang-ayon sa pag-atake. Hinarang ng UK si Trump na gamitin ang mga base ng Amerika sa Inglaterra at ang pinagsamang base ng US-UK sa Diego Garcia sa Karagatang Indian. Mahalaga ang Diego Garcia para sa mga operasyon sa gitnang silangan. Nakita rin natin ang pag-aatubili ng mga kaalyado doon tulad ng Saudi Arabia at Qatar, mga bansang may kasunduan sa depensa sa Estados Unidos, ngunit nag-aatubiling ipagamit ang teritoryo nila laban sa Iran dahil sa takot sa ganti nito. Hayagang sinabi ng Iran na kung may alinmang bansang Arabo na tumulong sa Estados Unidos na isagawa ang mga pag-atake, ibig sabihin, gaganti ang Iran laban sa mga bansang Arabo na iyon. Iba ang UK. Bahagi ito ng NATO at pinakamalapit na kaalyado ng Amerika. Sa huli, si punong ministro Keir Starmer pa rin ang magdedesisyon. Ngayon, tumatanggi pa rin ang Britanya. Tandaan din ang mga barkong Ruso
na nabanggit sa simula ng video na sumali sa pagsasanay militar ng Iran. Sa katunayan, ang ilan sa kanila ay hindi pa umaalis sa rehiyon ngayon. Hindi ito dahil ipagtatanggol ng Rusya ang Iran. Hindi sila basta manonood kung tingin nilang may paparating na atake mula US. Gusto ng Rusya at China na obserbahan ang lahat ng napakalapit, lalo na ang kilos ng Amerika, mga sandatang gamit nila, at paano sila nagko-koordina. Malaking pagkakataon ito para mangalap ng impormasyon. Parehong kalaban na dating nag-armas sa Iran ay ngayoy pumupwesto para matuto mula sa pagkawasak nito. Pinaka nakakatawa dito, miyembro ng BRICS ang Iran, pero parang walang talagang dumedepensa sa Iran. Handa na ang lahat. Nagbabala na rin ang bawat isa at maghihintay tayo kung diplomasya o pagkawasak ang dadalhin ng weekend. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba para sa mga update tungkol sa sitwasyong ito. Ako si Sam at magkikita tayo sa susunod na video.